Ngayon naman, tukuyin natin yung mga aktang sumibol matapos ang pananakop ng mga Hapon. Matapos ang pananakop ng mga Hapon, ang mga akdang sumibol na ito ay kasabay ng muling pag-unlad ng kapayapaan. Muling sumigla ang panitikan sa Pilipinas, partikular na ang Magasing Liwayway na pinamumunuan ni Pedro Reyes. Ang liwayway ay naging pangunahing lunsaran o platform ng mga manunulat. Sila ang nagbigay aral at aliw sa mga tao habang bumabangon ang bansa mula sa pinsala ng digmaan. Ang mga akdang ito ay tinatawag na simbolo ng muling pag-ibol dahil ang mga manunulat ay nagkaroon muli ng kalayaang ilayag ang kanilang damdamin nang mas malalim at masining. Ang una ay Bayang Malaya ni Teodoro A. Agoncillo. Bago dyan, kilalanin muna natin si Teodoro Agoncillo. Sino ba si Teodoro Agoncillo? Si Agoncillo ay itinuturing na National Scientist of the Philippines sa larangan ng history. Bago siya naging historiador, siya ay isang makata at manunulat sa Tagalog. Ano nga ba itong aktang kanyang isinulat na Bayang Malaya? Ang Bayang Malaya ay isang tanyag na tulang epiko na isinulat ni Agoncillo. Hindi ito basta isang tula. Ito ay isang salaysay na pakikibaka ng mga Pilipino noong unang panahon ng pananakop ng mga Hapon noong World War II. Sa tulang ito, ang pinakang sinasabi ay ito yung inilalarawan rito ang hirap, gutom at takot ng mga nararanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapon. Pangalawa, Ilang-ilang ni Inigo Ed Regalado. Si Inigo Ed Regalado ay isa sa mga itinuturing na higante ng panitikang Tagalog. Hindi lamang siya isang mahusay na manunulat, kundi isa ring mamamahayag, makata at lingkod bayan. Kilala siya sa tawag na Odhari o yung kanyang sagisag na panulat. Ano naman kaya itong Ilang-ilang? Ang Ilang-ilang ay isa sa pinakatanyag na nobelang isinulat ni Inigo Regalado na inilathala noong 1915. Isa itong klasiko sa panitikang Tagalog na tumatalakay sa masalimuot na tema ng pag-ibig, panlipunang katayuan at ang tradisyonal na halaga ng mga Pilipino. Itong nobelang ito ay patungkol sa pag-ibig nila Ilang-ilang at ni Fidel. Kung ito yung patungkol to sa kanilang pagmamahala na dumaan sa matinding pagsubok dahil sa pagkakaiba ng kanilang katayuan sa buhay, naging hadlang sa kanilang pagsasama. Pakikialam ng mga magulang at mga tradisyon ng panahong iyon na nagdidikta kung sino ang dapat pakasalan. At ang pangatlo, sinatala ni Cuadvaldo del Mondo. Sino ba to si Cuadvaldo del Mondo? Si Cuadvaldo del Mondo ay isa sa mga pinakadakilang haligi ng panitikang Pilipino. Kung si Agoncillo ay kilala sa kasaysayan, si del Mondo naman ay isa siyang titan sa larangan ng nobela, dula at pagsusulat ng script. Siya din ay isang editor sa Liwayway, ang pinakasikat na magazine sa Tagalog noon. Siya rin ang bumuo ng Palarong Ginto, ang kauna-unahang kritikal na pagsusuri sa mga maikling kwento sa Tagalog. At siya ay naglingkod sa sikat na radyo dramang Prinsipe Amante. Malaki rin ang kanyang kontribusyon sa ginintoang panahon ng comic sa Pilipinas. Ano ba itong sinatala?
ni Del Mundo. Ang Sinatala ay isa sa pinaka-ikonikong nobela ni Del Mundo na unang nalathala sa liwayway. Ito yung unang nalathala sa liwayway. Ito isang nobelang pangkasaysayan o historical novel na may halong romansa at pakikipagsapalaran. Sunod, Kayumanggi ni Alejandro G. Abadilla. Sino ba to si Alejandro G. Abadilla? Kilala rin siya bilang Aga. Siya ay isa sa pinaka-importanteng manunulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Itinuturing siyang ama ng makabagong tulang Tagalog. Ano ba ang Kayumanggi na isinulat ni Del Mundo? Ang Kayumanggi ay isang koleksyon ng mga tula, sanaysay o tula ni Abadilla na nailathala noong 1939. Ang pamagat na Kayumanggi ay tumutukoy sa kulay ng balat ng mga Pilipino. Ibinibigay din dito ang pagpapahalaga sa ating sariling identidad. Sunod, Saga-saga ni Pedro Reyes Villanueva. Si Pedro Reyes Villanueva ay isang kilalang manunulat, makata, at scholar ng wikang Tagalog noong ika-20 siglo. Bukod sa pagiging makata, kilala rin siya sa kanyang mga kontribusyon sa pag-aaral ng baralrila at bokabularyong Pilipino. Ang saga-saga ay tumutukoy sa buto ng halamang Abrus precatorius. Ito ay maliit, bilog at kulay pula na may itim na tuldok sa dulo. Sa panitikan, madalas itong gamiting simbolo ng matinding damdamin o kaya paghahambing sa kagandahan ng mga mata. Sinasabi ng tulan na hindi lahat ng maganda sa pantingin ay dalisay ang katutuburan. Ang saga-saga ay kilala sa pagiging nakakalason, kaya ginagamit ito ni Villanueva bilang metapora sa mga taong may magandang mukha o matatamis na salita, ngunit may itatago palang panganib o masamang hangarin sa loob. Ang sunod, Pag-asa ni Jacinto R. de Leon. Si Jacinto R. de Leon ay isa sa mga tanyag na makata at manunulat sa wikang Tagalog noong panahon ng gintong dulaan at panitikan sa Pilipinas. Bagamat mas kilala siya sa kanyang ambag sa sining ng pagtula o balagtasan at pagsulat ng mga magasin tulad ng Liwayway. Ang kanyang mga akda ay laging kumikilala sa dangal ng karaniwang Pilipino at sa matatag na pananampalataya at sa hinaharap. Ang tulang ito ay isang paalala sa resilience o katatagan. Binibigyan din ng tulang ito na hanggat may buhay, may pag-asa. Ginagamit ang bituin at ilaw bilang simbolo ng pag-asa na nagsisilbing gabay sa dilim ng kahirapan. Sunod, Paru-paro ni Cuadualdo del Mundo. Sino to si Cuadualdo del Mundo? Siya ay isang premiadong nobilista, scriptnulat sa radyo at pelikula, editor at kritiko sa panitikan. Kilala siya bilang isang mga haligi ng panitikang Tagalog. Isa siya sa mga nagtatag ng panitikan, isang samahan ng mga manunulat na naglalayong itaas ang kalidad ng akdang Tagalog. Ang akdang Paru-paro ni Cuadualdo del Mundo ay isa sa mga pinakatanyag na tulang Tagalog. Madalas ituro ito sa mga paaralan. Hindi lamang ito basta tula tungkol sa insekto. Ito ay isang alegorya o simbolo ng pag-ibig, pag-asa at masiglang diwa ng sining. At ang panghuling akda
hiwaga ni Antonio Rosales. Si Antonio Rosales ay isang tanyag na manunulat, makata at editor noong bago at matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kilala siya bilang isa sa naging editor ng magazine Liwayway na naging sentro ng panitikang Tagalog noong kanyang panahon. Ang kanyang mga akda ay madalas na nagtatampok ng temang romantiko, pilosopikal at tradisyonal. Mahusay siya sa paggamit ng mga talinghaga or metaphors upang ilarawan ang mga emosyon ng tao. Ang akdang hiwaga ni Antonio Rosales ay isa sa mga klasikong tula na sa panitikang Pilipino na tumatalakay sa masalimuot ngunit magandang kalikasan ng pag-ibig at buhay. Ang tulang ito ay umiikot sa kaisipan na ang buhay at pag-ibig ay puno ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng lohika. Yan lang po yung aking part. Thank you po.